ulit na lang para makasunod kayo. So, ulit about isometric projection. So, good afternoon once again. So, magkakaroon tayo ng step-by-step tutorial na dito. Paano gumawa ng isometric projection. For today's meeting, so ang i-discuss ko lang muna sa inyo is about the how to create an isometric projection. So, by next week, so gagawa ako ng sample problem in which gumagawa ng isometric projection and i-discuss natin yon or i-discuss natin yon dito sa klase natin. So, let's start. So, let's define first what is an isometric projection or isometric drawing once again. So, when you say isometric drawing is another way of presenting designs or drawings in three dimensions. Ang meaning nun is meron tayong x-axis, y-axis, and z-axis. So, three dimension meaning may length, may width, and may height yung drawing na gagawa natin. So, yung mga pinag-aralan natin last time, so di ba yung mga ginawa natin noon are all of them are, excuse me, so most of them are in two dimensions. So, dito is gagawa tayo ng three-dimensional object and we will represent it sa visual drawing. So the example opposite has been drawn with a 30-degree set square. So the signs are always drawn at 30 degrees in isometric projection. So in case na wala kayo ng 30-degree na set square, so pwede naman protractor and ruler na lang ang gagamitin natin. So kung papansinin nyo dito, may image na ganyan. So paano yan ginawa? So, sa paggawa niyan is kumuha muna ng horizontal line dito. So, when we say horizontal line, that is pahiga na line. And then, i-drawing yung bagoy natin yung kulay. Let's try blue. So, papunta dyan. Drawing itong line na to at an angle of 30 degrees doon sa horizontal na yon. So, ito yung horizontal. Then, nag-drawing din ng 30 degrees papunta din sa kabila. So, this is also 30 degrees. And then, kumuha or nag-drawing ng 90 degrees sa horizontal or patayo, vertical. This is 90 degrees dapat. Okay, so yan ang first step sa paggawa. So, dinidesign or dinodrawing yung isang object based dito sa tatlong to. Isa, dalawa, at saka dyan sa isa na yan. Now, yung tatlo na yan, siya na yung magiging basihan sa pag-drawing natin ng isometric drawing or isometric projection. Now, isometric projection is a method for visually representing three-dimensional objects in two dimensions. Diba? I-represent natin yung mga 3D into two dimension lang kasi ang drawing na alam natin are only two dimensions. So, two dimensions lang yun pero gagawin natin is gagawin natin siyang yung mga 3D objects is ilalagay natin siya sa two-dimensional two-dimensional. So, paano natin yung ginagawa? So, kakaroon tayo ng, again, tutorial paano ginagawa ang isometric projections. So, gagamitin natin yan. In technical and engineering drawings, it is an axonometric projection in which the three coordinate axes appear equally foreshortened and the angles between any of them are 120 degrees. Kumbaga, kung papansinin nyo, yung tatlong axis natin, yung X, Y, and Z, so ito na yung X, Y, and Z, kung papansinin nyo is, nakaganyan na siya. Ito na yan. Isa, dalawa, tatlo. Itong isang to, isang isa dito, tapos yung isa doon. And then, kung kukunin natin yung distance nila, so those are 120 degrees yung mga angles dito. Gaya nito, for example, in between dito, in between here, diba nandyan, between dyan, kukunin mo yung angle dito, 120 degrees yon. So, between naman dito, kukunin mo yung angle, that is also 120 degrees. In between dito, that is also 120 degrees yung angle natin dito. So, ulit-ulit. So, I mean,
yung distances between or the angles between those axes. Kung titingnan natin siya in two-dimensional drawings are all 30 degrees na lang. 30 degrees na lang yung, or 120 degrees yung angle in between those axes. Now, magkakaroon ng scale adjustment when it comes to isometric views kasi pag tinignan natin sa isometric view, hindi na yun yung original na length ng line. Pero tayo, since mag-start pa lang naman tayo is gagamitin na lang natin is full scale. Kung ano yung binigay na scale or binigay na dimension, yun na lang ang gagamitin natin. Now, how to make an isometric drawing. So, paano tayo gumagawa ng isometric drawing? So, we have various steps in making isometric drawing and iisa-isahin natin yon yung mga steps na yon. So, let's start by if the starting point is not given, so usually kasi hindi naman natin alam kung saan tayo magsisimula. So, sundan to. So, begin your drawing about 1 inch up from the title block. So, if this is our title block, diba, ito yung title block natin. Let's use red. So, ito yung title block. Diba, may binigay na tayong title block dyan. And, so, iba yung title block nito. Yung title block na ginamit natin last time, yan pa rin yung gagamitin natin. So, let's begin the point about 1 inch of the title block. Kung ito yung title block natin, this is 1 inch yung distance dyan. Dito. So, 1 inch yung distance dito sa part na to. Dyan sa isometric drawing natin. So, that is 1 inch. And then, dito tayo magsisimula. So, i-divide nyo lang to into 3. Then, yung sa point na yan, dito sa part na to, so we have 1, 2, so yan, 2/3, about 2/3 ng total length, no? Dun sa block natin. So, dito natin siya ilalagay yung point natin. So, dito natin ilalagay yung point. Then, dyan tayo magsisimula sa point na to. Okay? So, pag nahanap na yung starting point na yan, punta kayo sa step 2. So, from the starting point, draw lines 30 degrees to the left, 30 degrees to the right, and 90 degrees up with light construction line. So, drawing tayo dito ng lines na 30 degrees. So, i-measure galing, di ba nandito yung point natin? So, gawa ng horizontal line doon, or gawa ng line na nakahiga, horizontal line. Gawa kayo ng horizontal line dito. And, so, gawa ng horizontal line. And then, gagawa kayo ng line na 30 degrees ito. So, this is 30 degrees yung angle niya dapat. Kaya rin dito sa starting point, idodrawing nyo yung line na to, which is 30 degrees. Going to the right. So, going to the left, the same. This is also 30 degrees. So, bali, dodrawing din kayo ng 30 degrees papunta dun sa left. And 90 degrees up. Ito yan. So, galing dito. So, i-measure nyo siya. So, galing dito sa line na to. So, gagawa kayo ng 90 degrees na line vertical. So, 90 degrees dapat yan dyan. Or perpendicular line. So, yan ang gagawin nyo sa isometric drawing natin. Now, after nyo magawa yan, ito. So, place the length measurement on the 30 degree to the left line. The length measurement, for example, itong length na to. So, diba, this is top view. This is front. And this is the side view. So, yung length or yung haba, so tandaan nyo to. So, kasi kailangan to. Yung length or yung haba, dito natin siya ilalagay. So, di ba? Ito yung length. Ito yung length or the haba. Di ba? Kasi pag tiningnan kasi natin yan, so, top. Ito yung width. Ito yung front. Parehas yan. No length. So, nandito yung length.
yung length is ito, itong distance na to. Yan. Ito, kung gaano to kahaba, itong part na to. So, ito yung width. Tapos, sa side, yung nandito is usually the height sa part na yan. Yan yung height natin. So, yung length, which is here, dito natin siya ilalagay sa part na yan. Okay? The thickness measurement or the thickness or the width, ito yan. To the 30 degree to the right line. Okay? So, ito naman, wait lang. Nag-ano yung hand tab. So, ito naman, na part na to. So, dito naman yan, sa kabila. Yan. 1 1/2. Yung length, yung width. So, yung width dito. So, galing yan dito sa, so, di ba? Horizontal line, this is 30 degrees. This is 30 degrees. May 30 degrees dyan, plus may 90 degrees. Okay, so, yung length, dito nyo isusulat yung length. Dito yung width. Dito yung height. Sa part na yan. So, kaya naman yung nakita nyo, itong height, nasaan na siya? Nandito. Sa part na yan. So, ganun gumawa ng, mag-assign ng values sa isometric drawing. So, length dito, width dito, height dito. Sundan to, itong nandito sa taas. So, the height measurement on the 90-degree upline. Diyan, 90-degree upline. Next step, erase excess lines back to each mark. So, di ba kanina is kung papansinin nyo dito, erase natin lahat ng So, kung napapansin nyo dito is sobra. Di ba may sobra dito sa part na to, may sobra sa part na to, may sobra dyan sa part na yan. So, erasein natin yon, ayusin yan. Erase yan hanggang dun lang sa kaputulan, no? Measure natin. Hanggang dun sa kaputulan, no? Measure natin. And then the rest, i-erasein natin. And then, ganito yung magiging itsura. So, di ba? Ito, this is 4 na. Ay, sorry. Ito na yung 4. Ito na yung 1 and 1/2. Okay, 1 and 1/2. And ito na yung 2. Yun nandiyan sa taas na yan. Okay, pag na-erase na, balik dito. So, draw construction lines 30 degrees to the left and 30 degrees to the right from the height mark. So, di ba ito yung height natin? Ito yung height. So, galing dito sa bagong point natin na to, gawa kayo dyan ng horizontal line. And then, gagawa ulit kayo ng 30 degrees papunta sa right. Tsaka 30 degrees papunta dun sa left. So, this is 30 degrees again. And this is also 30 degrees again. Okay? So, 30 degrees papunta doon, tapos 30 degrees papunta dito. Galing sa new point dito. Galing sa bagong point natin dyan. Okay? Okay, so next step. Draw lines 90 degrees up from both ends. So, yung both ends natin is nandito. So, we will draw lines 90 degrees. So, perpendicular yan dapat. Vertical. Yan, vertical dapat yan. Walang tatagilid papunta doon. So, dapat patayo yan, straight, pataas. Straight din dapat to pataas. Okay? Ay, sorry. So, pataas yan, straight. And then, straight din yan, yung line natin dyan. Okay, so next is to erase excess lines back to each intersection. So, yan, itong mga excess lines natin na to. Yan, yung mga yan. Erasein natin ulit. So, erasein, ang may iwan na lang is ito. Ganyan. Yan, may iwan. Tapos ito, nandito. Or, balik natin. Anong dyan. Okay? So, next is ito na. Na-erase na natin yung mga excess lines dito. So, ang next step is to
Draw construction lines 30 degrees to the left and 30 degrees to the right from each end until they intersect. Kumbaga, ang kanina, wala pa to. So, kumbaga, galing dito, so sa point na to, magdodrawing tayo ng papunta doon. This must also be 30 degrees. And then galing naman sa point na to, sa dulo na yon, so magdodrawing naman kayo papunta dyan. So that is also 30 degrees. And then i-erase nyo na lang yung mga excess natin dito. So makakonstruct nyo na yung ganitong itsura ng uh, ating isometric drawing. So, characteristics of isometric projection. All lines parallel to axis 1, 2, and 3 are isometric lines. So, axis 1, 2, and 3 form 120-degree angle. Ito na yan. Okay, so the projection is isometric because the height of axis 1, the length of axis 2, and the width of axis 3 are proportionally reduced. Then the lines not parallel to axis 1, 2, and 3 are non-isometric lines. Ito yan. So, non-isometric lines. Ito is isometric lines to. Ito isometric line. Isometric line. This is also an isometric line. This is an isometric line. Ito, mga yan. So, yan ang mga isometric line. Yung mga hindi parallel dyan, for example, papunta dyan, papunta dito. So, those are non-isometric lines. So, tandaan natin ang isometric lines. Parallel. Diba ito lang naman axis natin. 1, 3, and 2. Itong kulay pula. So, lahat ng parallel dyan, gaya nito, ito, yan. So, those are isometric lines. Or isometric isometric lines yan. So, mga non-parallel or hindi parehas nito yung direction. So, gaya nito. So, these are non-isometric. Ito yan. Ito ang isometric. So, the isometric lines are angled at 30 degrees. Ito yan. Ipasinin nyo dito, yung angle dyan is 30 degrees. So, the sides of the cube and all planes parallel to them are isometric planes. Ito yan. Yung planes, ito, dito sa part na to. Dito sa part na yan. Okay, so yan ang characteristics of isometric projection. So, sketch from an actual object. So, positioning object. And select isometric axis. So, kukunin nyo yan. Siselect nyo yung axis dito sa part na to. Yan, siselect kayo ng isometric axis dito. So, ito is pabaliktad na kasi. Pabaliktad, bibigyan tayo ng 3D object pero pag-usapan din natin to. Ibang usapan na rin naman to. Then, sketch enclosing box. Okay, yung box na yan. Add the details. And dito sa part na to, yan, may paganyan daw, tapos may papunta rin dito. I-add natin yan dito. So, ito na yan. Itong part na to, itong tatlo na to, ito na yon yung tatlo dito. Kasi ito naman na tatlo dito, ito na yung tatlo dito. Yan sa part na yan. Then, itong line dito, tapos itong magiging line dito, ito na yon. Line dyan, line here, and then the line here. Okay, so yan. Kukunin naman natin to, details na to. 1, 2, 3, 4, tapos yung line dito. And then ito. So, ilalagay natin yan dito. Ito muna, line dito. Diyan. Then, next is itong line na to. Straighten natin yan dyan. Lalagay natin yan dyan. And then, ito naman is here. So, here, dito naman yan sa part na yan. Yung sumunod is ito. So, dito yan sa part na yan. So, dito na yan sa part na ito. Yan, ito na yan. Yun na yun. And then, i-connect na lang natin. In isometric sketcher drawing, hidden lines are omitted. So, i-connect na lang natin yon. Then, dito pa,
and then dito. So, yan ang paggawa ng isometric natin. So, ito kasi is ibang usapan naman na to. So, doon lang naman tayo sa steps. Saka na natin ito pag-usapan ito na dito sa part na to. Ibang, ibang ano naman na to. Ibang topic.